Hi everyone! Welcome to the Empath Arcade, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po, maybe some part of the reading, makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, love lessons, guidance, ano pa kaya ang ating mababatid? Nais ipahiwatig sa atin ng ating spirit guide. Spirit guide, send me messages, anong love connections ito, lessons in life and guidance na nais yung ipabati sa amin, mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. More messages sa spirit guide. Nine of Cups. The Chariot. The Sun. Three of Swords. Nine of Swords. Two of Cups. Two of Pentacles. Three of Pentacles. And Death. Papa tayo ng isa, bottom of the deck, Lovers. Ayan, ayusin natin. Okay, meron ditong Death card. Ibig sabihin niya, may malaking pagbabago nangyari. May malaking pagbabago sa relationship nyo, may malaking pagbabago sa person mo. Kasi yung una, yung person mo, nasaktan ka niya. For whatever reason, especially pagdating sa, sabihin na nating immaturity, iba kasi magkaano kasi kayo ng linya. Kumbaga parang, hindi kayo aligned sa isa't isa. Kung ikaw, seryoso ka sa relasyon ninyo, kala mo siya, yung paano lang, yung yung hindi siya ganun kaseryoso, na akala mo yung mapaglaro lang o ganun, nasasaktan ka ng husto. At tumating din yung point na, meron siyang, sabihin natin, meron siyang, yung ka-fling, at nabuko mo yon. Hindi naman, meron siyang kalandian, parang ganun. At nalaman mo yun, nabuko mo yung ginagawa niyang yun. Kaya sobrang sakit sa'yo. Dumating sa point na talagang ayaw mo na, kaya maaring nag-cool off kayo, o medyo matagal na panahon na hindi mo siya kinibo. Pero yung person mo sa mga times na yon, ito yung ginawa mo. Ito muna yung ginawa mo. Sa mga panahon na yon, nagpaka-busy ka. Sobrang sakit kasi. Mahal mo yung taong yun, tapos nagawa niya sa yung nagawang manloko, na nakipaglandi or nakipag-fling sa iba. Diba ano yun? Pinaglalaruan ka lang talaga niya, tapos nakikipaglaro din siya sa iba. Kaya, para hindi sobrang nagbumukmuk ka na lang, mas pinabuti mo na nagpaka-busy ka. Kaliwit kanan, ganyan, kung ano nung ginagawa mo, para lang yung oras at saka yung attention mo nababaling sa ibang bagay. Dinivert mo sa ibang bagay para hindi talaga puro pagmumukmuk na lang ang iniisip mo. Then, dumating yung times na hindi mo na siya masyado naiisip. Ngayon, ito na yung nangyari doon. Dahil doon niya na-realize yung pagkakamali niya. Yung mahal ka niya pero naging kampante siya, na akala niya okay lang sa'yo, ganyan ganon. Tapos, dumating yung time na parang sinubukan niya makipag-fling sa iba.
Do'n niya na-realize yung pagkakamali niya, yung mga panahong hindi ka na masyado nagpaparamdam sa kanya, yung naging busy ka. Do'n niya na ramdaman yung matinding kawalan mo. Kaya yung person mo, hindi yan makatulog every night, kakaisip sa'yo. Pinagsisisihan yung mga nagawa niya sa'yo. Yung parang binabagabag siya ng kanyang damdamin, binabagabag siya ng mga maling nagawa niya. At natatakot siya. Natatakot siya na what if meron ka ng bago? What if meron ka ng iba? At tuluyan ng talagang layuan mo siya. So, yung takot na yon, yung multo na yon, yun yung ginawa niya kasi eh. Pero since meron ditong death, merong transformation, yun din nakapagpa-realize sa kanya ng mga kamalian niya. At yun din nakapagpabago sa kanya. So in the sense, meron din siya natutunan doon. Inamin niya yung pagkakamali niya at gusto niya talagang i-work out between the two of you. Ngayon, nasa sayo na yan kung kumbaga dito cooperation eh. Kung gusto mo ring ayusin pa. Kasi gusto niyang ayusin yung sa inyong dalawa, gusto niyang ipakita sa'yo na tunay siya nagbabago. Nasa sa'yo yan kung gusto mong ayusin pa yung sa inyo. Meron naman hope, meron naman pag-asa dito. Nabibigyan mo ng panibagong pagkakataon tong taong to. At siya naman, hindi naman niya sasayangin yung pagkakataon na ibibigay mo sa kanya. So, gagawa siya talaga ng paraan para puntahan ka, suyuin ka. Magiging kayo ulit. Ito na yung masasabi natin na yung nangyari na yon, yung pagkakamali yon, merong forgiveness, merong panibagong pagkakataon sa inyo. Ito na yung wish fulfillment kasi sa new chances na yon, dun yung mas napatunayan sa isa't isa na talagang mahal nyo ang isa't isa. Na kahit anong mga pagsubok na dumaraan sa inyong relasyon, nagiging matatag kayo. Kaya, ganun, minsan talaga merong mga time, especially sa mga kalalakihan, kahit naman sa so, depende naman kasi sa pagkatao yan. Dumarating yung time na parang natitempt, nagiging playful. Ganun. Meron din kasi iba, nagiging boring na yung relasyon, tapos nakakaharap ng yung, sabihin natin, panibagong sigla sa iba. So, ganun. Kailangan talaga na magkaroon ng time to discover more, to explore new things, diba? Para hindi maging boring yung pagsasama. At the same time, syempre dapat may trust. At saka syempre dapat maging faithful talaga. So dito, ang lesson naman dito, nagkamali, na-realize ang pagkakamali, nagkaroon ng forgiveness, acceptance, new chances, and mas naging strong ang kanilang relationship. At siguro hindi naman uulitin na. Kasi happy na contented na. Wish fulfillment na to be back together. Twin flames. Yin, yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Twin flames kayong dalawa. Ganun naman kasi minsan yung, di ba, twin flames, sometimes hindi talaga yung magkaano. Ang importante lang, nagko-complement kayo sa each other. At nagkakaroon ng balance sa inyong relasyon. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.